Thermal anomaly kay Mayon Volcano. Ayon sa Moody's monitoring, very high daw ito. Posibleng magmatic intrusion ito, which is hindi naka-indicate pa ito ngayong araw kay Mayon Volcano. Alamin. Maliwalas na paligid pa rin ngayong araw ng palaspas, asahan sa buong bansa ngayong araw. Ilang kaulapan lamang sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas iiral. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Palaspas, March 29, 2026. Ang oras sa ating boss may magtatanghali na ay alas 11:49 na o 50 na ng magtatanghaling tapa. Wala naman tayong masyadong concern, patuloy pa rin ang asahan natin na mataas na alinsangan ha. So wag po masyadong magbibilad, magdala po ng payong dahil expected kabilang nasa mas maaraw na panahon sa halos buong bansa, iiral din ang alinsangan dala ng easterlies. Although yung pangkaraniwan na easterlies natin hindi singtindi gaya ng last year dahil papasok tayo sa El Nino sa mga susunod na buwan, asahan lang natin na wala tayong gaanong kaulapan na iiral base sa Doppler radar dito at wala masyadong lightning strikes na umiiral. Typically mga bandang hapon lamang ito o gabi, lalo na sa iba't ibang bahagi po ng katimugan ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin ang umiiral ngayong magtatanghali na. Patuloy pa rin ang mas maaraw at gloomy o hazy na panahon dahil sa medyo may mga parte pa rin na kaulapan dito sa amin sa Caloocan base sa ating live CCTV snapshots. So medyo gloomy at hazy kami pero generally clear skies naman sa buong nalalabi o fair weather naman sa buong nalalabi ng bansa. Sa labas sa pressure na naitala ng weather station kanina ng 5:35 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest na 26.3 degrees Celsius. Kahapon, grabe na ang aming init. Sa Caloocan, umaabot na sa 33.7 degrees Celsius. Ang highest temperature namin kahapon ng hapon at 3:05 PM. Ibig sabihin na nagatiling mataas na ang aming heat index pa rin at 45.3 degrees Celsius. Kahapon, ang pinakamataas na heat index sa amin sa Caloocan na almost stationary. So, double check natin kung tumataas na din bang heat index natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil as of 10:37 AM, ang heat index sa amin sa Caloocan ngayon ay 40.5 degrees Celsius na po. Ang pinakamataas. Pero ang forecast daw namin base dito ay 38 degrees Celsius lang daw. So, aabutin ng hanggang 41 degrees Celsius daw ang forecast ngayong hapon, mga alas 2 ng hapon hanggang alas 3. Pero asahan na masihigitan yan ng aking weather station reading sa Caloocan na umaabot pa nga ng 43 to 45 degrees. Kahapon sa init factor ni Pag-asa, ang nangunguna lamang sa may pinakamataas na heat index, ang Katarman Northern Samar na may 44 degrees Celsius na highest heat index kahapon ayon kay Pag-asa. So, ibig sabihin lamang ay nangunguna pa rin kami kahapon sa may pinakamataas na temperatura o heat index kahapon sa Caloocan na pumapalo pa rin sa 45 degrees Celsius o mahigit. Sa PH extremes naman, in past 24 hours, pagdating sa mas mainit na temperatura, ang Tugigaraw ang may pinakamataas na temperatura sa kanila na 35 degrees Celsius. So, tumataas-taas na rin dito sa extreme Northern Luzon ang maximum temperature. Sa labas sa pressure naman, nangunguna ang Malay-Balay Bukidnon na may 14.6 degrees Celsius. So, lumalabas pangalawa ang Baguio City. Malamang nasa 15 degrees Celsius ito. So, mas mababa sa may bandang Bukidnon. Walang naitalang pag-ulan so far base sa ating latest PX Extremes. At sa maximum sustained wind naman, ang Guian Eastern Samar pa rin ang nangunguna na may 15.4 km per hour na maximum average wind speed. Sa amin, mga 7.4 km lamang. 7.4 km per hour lamang. So, hindi ganun kataas ang average wind speed namin. At sa humidity natin, 70%, katamtaman, bumaba ito ng 5% since last hour. At alanganing thunderstormy tayo na may 1,008 hectopascals. Steady ito since last hour. So, posibleng mayroon tayong localized thunderstorms ha. Maaring hindi dito sa Metro Manila, maaring sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa bandang Katimugan po. So, take note na lamang kung sakaling may mataas na forecast
na kayo uulanin. Dahil base sa aking forecast and storm prediction dito, base sa PIMO Weather Station monitoring, ay mostly partially cloudy pa rin kami hanggang nitong darating nga po na Lunes Santo at Martes Santo. Pero mapapansin ninyo, mababa ang aming sikat ng araw dahil medyo haze at gloomy tayo. So medyo mababa ang tinding sikat ng araw pero maalinsangan pa rin dahil ramdam ang epekto ng easterlies. So ang aming air quality so far, medyo good po tayo. So magmas pa rin po tayo dahil anytime sa maghapon maaari pa rin tayo mag-moderate dahil typically nagmo-moderate madalas ang ating air quality. So magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at lulubog po ito mamayang 6:07 PM. At sa ating moonrise and moonset, at 83% illuminated na lamang po na waxing gibbous, mag-moonrise ito mamayang 2:55 PM. At lulubog po ito mamayang bukas na madaling araw at 3:46 AM kinabukasan. Yan. So, at sa ating local weather outlook para ngayong linggo, palaspas na ngayon na. So, marami ngayon na nagpupuntahan sa mga kanya-kanyang mga simbahan para magpa-blessing ng kanilang mga palaspas. So, inuulit natin hanggat maaari ay kung magbabakasyon po tayo for Lenten season, hanggat maaari mas agahan na po ninyo. Huwag na po kayong makipagsabayan sa last day bago ang Maundy Thursday siguro o Good Friday dahil asahan mas mahirapan po tayo bumiyahin yan kapag magsabay-sabay pa kayo sa mga huling araw pa. Siguro kung kaya na ninyong magbakasyon nitong weekdays, mga Lunes Santo, Martes Santo, siguro planuhin nyo na po na magpabook ngayon din. Kung maaari, ngayon din ay makapagpabook na tayo para hindi na tayo masyadong mag-congest pagdating po ng mga huling araw bago ang Biyernes Santo. So at least hindi ganon pahirapan dahil asahan natin hindi lahat nakakabiyahin yan dahil sa sobrang mahal na po ng krudo natin. Sa atin namang weather outlook nga po ngayong linggo hanggang Lunes Santo nga po, asahan natin na clear skies tayo, partially cloudy lamang sa maghapon. So wala tayong masyadong komento dito dahil walang forecast na very isolated na pag-ulan o very isolated lamang ang maaaring magiging pag-ulan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero generally, partly cloudy lamang sa maghapon daw at maaraw at halos clear skies tayo. Highest and lowest temperature expected maglalaro 34 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 27 degrees Celsius. So diretso po tayo sa ating Himawari satellite imagery na natural color. Makikita natin halos clear skies po ang halos kabuuan ng Pilipinas. Ayan, mas maka-clear skies po natin. So kung titingnan natin yung TRM, halos clear skies din talaga. Ngilan-ngilan lamang na mga ilang partially cloudy dito sa Metro Manila, kabilang na ang bandang Quezon Province at sa parte nga po ng bandang Kasiguran Aurora at pababa ng Baler hanggang dyan sa may bandang Atimonan Quezon at most of Polillo Island na mas maulap po. So dyan medyo maulap pero yung chance na pag-ulan napakaliit lang talaga po. Kung pumasok man yan, tsambahan na lamang po na isolated, ay maganda na rin para maibsan ng init. Pero kung hindi, manatili lang na very gloomy at hazy maging sa Metro Manila. Pero sa lalalabi ng buong bansa, halos clear skies and very fairly weather po tayo. So halos very clear skies po talaga at matinding sikat ng araw. Mapa Nordo Luzon man yan o extreme Nordo Luzon, South Luzon hanggang Mindanao po. So wala tayong masyadong magiging concern. Magkaroon man ng mga isolated rain showers gaya nga po ng mga nakaraang forecast natin, unang linggo pa lamang ng March ay magiging mas mababa pong average rainfall natin sa halos buong bansa. Typically lamang na magiging maulap tayo sa silangang parte ng bansa dahil sa unang tatamaan ng malakas na daloy ng easterly trade wind po na may dalang alinsangan na pakiramdam. So wala po tayong magiging komento at makikita na natin halos walang water vapor na nasasagap yung ating water vapor monitoring. Wala rin gaanong water droplets na mataas ang collectivity kahit man lang 20 mm sa Himpapawarin. So wala tayong masyadong concern. So diretso agad tayo sa ating tropical cyclone monitoring para dito kay 99W na natiling stationary at nanatiling nasa 1,006 hectopascals ang kanyang lowest atmospheric pressure. Pero walang most of extension o walang further development sa kanyang wind speed. Kung titingnan natin sa pinaka-floating satellite ngayon, makikita natin sa pastrap lamang ang development niya
na magdudulot ng pag-ulan dito sa may bandang Marshall or bandang Caroline Islands. Yan. Nasaan na ba ang lokasyon yan? As of 8 o'clock dito sa ating monitoring ng Tropical Cyclone Sector. Sige, susukatin natin. Mula sa pinaka-boundary na lang ng PAR ha, kasi napakalayo talaga niya. Mula sa pinaka-boundary ng PAR, ang layo niya rito ay nasa 2,824 km east ng pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kung pagbabase naman natin ang Guam, mula sa south east ng Guam, ang layo nito ay nasa 1,836 km o 1,327 km. Southeast ito ng Guam. So, malayo talaga siya. Nasa bandang Marshall Islands lamang po ito. Yung lokasyon itong si 99W Invest. At kaya nga po natin sinasabi palagi, wala itong banta sa bansa o lumapit. Pero magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa paligid ng Marshall Islands or bandang Yap. O kaya just in case lumapit ang pinaka-trough nito sa bandang Guam. Pero sa ngayon, walang gaano maapektuhan sa anumang bahagi po ng Guam na medyo mas maulap lamang sa kanila. Pero yung epekto ng malawakang ulan ay wala masyadong magiging epekto. So, yun po yung magiging floating niya at yun lamang magiging report natin sa ngayon dahil wala itong magiging epekto sa atin sa bansa hanggang sa unang linggo ng April. Wala po tayong magiging malaking concern para dito kay 99W. So, yun lamang ang magiging analysis natin. Pero kung pagbabasa naman natin ng Global Assessment Monitoring, for tropical cyclone, makikita natin mula sa Global Spectral Model, halos step lamang ang nakikitaan natin dito sa may bandang Marshall Islands at Caroline. Pero yung malapit sa atin sa bansa, halos clear skies po tayo at patuloy ang easterly trade wind. Ganon din yung mean sea level pressure. Malakas po yung range of high pressure area dito sa bandang Northern Mariana Islands, extension ng extreme Northern Luzon. Kaya patuloy lang tayo na magiging dry at paalinsangan ng panahon sa mga susunod pa ring mga araw. At wala tayong inaasahan na tropical wave na lalapit maging sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala masyado tayong komento. Yung strike probability rin, malinaw din na napakalayo nito sa bansa at maglalaro lamang hanggang 30%. At within 144-hour period nga po nito ay mga around 30% to siguro maabot din ng 50%. Pero yung cyclonic effect nito o yung pinaka-genesis nito manatiling mababa lamang, at least maglalaro between 10 to 20% lamang. So mapapansin natin walang further development na nakikitaan sa ating binabantayan na si 99W. So wag po nating ikabahala ito mga folks. Magdadala lamang ito ng mga surface trap na mga pag-ulan sa may bandang Marshall Islands. Yon. Pero dito sa atin sa bansa, halos wala tayong gaanong maulap at maulan na panahon ang aasahan ngayong katapusan po ng March. So, yun lamang po magiging analysis natin dahil yung mga computer models natin, ang under monitoring lamang ay kay 99W lamang. Ayan. At kay ECMWF, surface trap lang din ang pinapakitaan nito kay 99W, pero furthermore, wala itong epekto sa bansa. So, yun lamang po at wala rin tayong masyadong active ng ating hazards outlook. Naasahan lang ng mga nandito sa may bandang Western Pacific natin sa silangan ng Guam ay may 20% of possible tropical cyclone development, which is ito na nga ating C99W na itinaas nga as INBEST. Samantala ay magbigay tayo ng status para kay Mayon Volcano dahil unang-una ay na-detect ng ating MODIS kaninang 9 o'clock AM, kaka-update lamang, na nagkaroon ito ng mas mataas na thermal anomaly na very high. According dito ay nasa 1,395 po yung megawatts, yung kanyang variable radiated power. So hindi natin alam kung ano lang to, medyo error-errors reading lang ito, pero makikita naman natin mula kahapon ay nag-glowing talaga yung pinaka caldera o crater nitong si Mayon Volcano. Dahil kahapon nasa 180 megawatts lang ito, pero ngayon base sa reading 1,395 megawatts lang ito. So kinukumpirmahan natin kung ito ba ay false, dahil kung mapapansin natin nandito yung pinaka-crater niya. So hindi natin alam kung outer crater ito, yung magma ni Mayon, maring false alarm lang yan ni MODIS. So tingnan natin, kinukumpirma natin, pero sa ngayon ay naka-indicate ito sa mataas na 1,395 megawatt po. Yan. Kung pagbabase naman natin dito sa pinaka-actual, wala namang masyado nakikitaan dito na
yung pinakadaloy ng magma intrusion niya, walang masyadong magmatic intrusion. So, kukumpirmahin pa natin. Pero mula sa data feed ni PBOX para kay Mayon Volcano kahapon na natiling aktibo yung kanyang alert level 3, yung lava effusion sa 3 areas ng Basod Bonga, Miisi at Guli. So, 4. May 188 volcanic earthquakes daw ito, including 6 volcanic tremors. Tumagal daw ng 8 minuto at 266 rockfall event. Kahapon po ito ng recorded dito nila kahapon, mga March 28 po. 2,517 tons since March 28 po. So kahapon, medyo latest yung kanilang SO2 reading. At patuloy pa rin ang mga earthquake events dyan sa paligid po, yung volcanic earthquakes. So, entayin natin kung magkakaroon ng announcement si PBOX, kung makukumpirma ba itong pagtaas ng thermal anomaly kay Mayon Volcano. Hindi pa natin makukonclude yan sa ngayon. Obserbahan natin, baka false alarm lang ito na may na-detect na mas mataas na thermal activity. At least mag-ialisto lamang po tayo just in case na totoo po yan. Pero kung false reading lamang po ito at nanatiling ito lamang yung pinaka-dot niya, yung pinaka-magmatic intrusion, wag pa rin natin baliwalain. Dahil malinaw lamang yung unrest ng magmatic intrusion ni Mayon, ay inaasahan natin na maaring magkaroon ito ng epekto. Tingnan na lang natin dahil mga nakarang araw pa po since February ay lagi na pong tumataas ang kanyang variable radiated power. Mapapansin natin dito, lagi nasa high or halos mahigit 100 ang kanyang thermal anomaly po. Ayan lagi nang mataas po. Ngayong araw lang siguro ito nag-very high. Kinukumpirmasyon na kung ito ba ay magiging mas accurate o totoo ba itong magmatic intrusion or baka erroneous lang na data. So, alamin na lang natin mamaya-mayang konti. Samantala sa Ularindol, mayroong na-detect tayo kaninang madaling araw na malakas-lakas, although sa labas naman ito ng bansa sa may bandang Indonesian zone. Naganap ito kaninang 2:42 AM o 43 AM. Pero yung dahil malayo nga po yan, ay na-detect na confirm natin yan kanina. Naganap yung malakas na pagyanig nito sa may bandang Kapulaan, Daya, Indonesia. Ang oras dito ay nasa 2:38 AM po ito ng madaling araw, oras sa Pilipinas. At nag-arrive nito sa aking aparato mismo mga 2:42 o 2:43 AM na po ng madaling araw. So sa labas naman ito ng Pilipinas. Pero sa loob, mukhang may mga minor earthquake na na-detect tayo, mga eksakto mga alas 12:45 ng madaling araw, pero mga minor lang naman siguro ito. Kung titingnan natin mula sa data feed ni PBOX, ay meron tayong isang magnitude 4 na na-detect. As of 2:59 AM, dyan sa may bandang southeast ng San Policarpio, Eastern Samar, na may 15 km lamang ang lalim. So medyo may jolting din kahit papaano ito. Magnitude 4.2 po ito. At mula kanina maling araw, mga alas 12, double check natin kung mayroong mas malapit dito sa amin sa Caloocan. Well, kung base dito ang pinakamalapit lang talaga bandang Occidental Mindoro sa Lubang, malamang ito yon na may magnitude 3.2 o 3.9. Malamang ito, mga 12:47 AM po ito. Yan, na-detect ng aking seismograph. Yan. Pero maliit lang siya. So, mga 3.7 magnitude ang na-detect. So, meron tayong isang magnitude 4.2 nga po dito sa San Policarpio, Samar. At after nyan, wala namang sumunod at mga minor earthquake cluster lamang ang patuloy na nadadagdagan. So, mula dyan sa magnitude 4.2 sa San Policarpio, halos mga malilitang cluster lang naman ang nadetect natin dito so far. Yan. At mabibilang na natin yung total earthquakes after nyan, base sa ating historical earthquake data for March. Tingnan natin. Kung ilan na yung total earthquakes ngayong araw. Kung bibilangin natin, nasa total of 777 total earthquakes na po tayo. 747 dito is magnitude 2.0 pataas. 28 sa magnitude 4 at balik sa dalawa yung magnitude 5 na supposed to be mayroong magnitude 5 kahapon dito sa may bandang Balot Islands or malapit sa bandang General Santos kahapon. So, dinigrade nila ito malamang sa magnitude 4.9 pababa. Supposed to be magnitude 5.2 po yan na nai-report pa natin sa Facebook page. So dahil po dyan na natiling dalawang ating magnitude 5.0 at wala tayong nadagdagan naman na kahit isang magnitude 6. So far ay nasa 777 pa lang yung total earthquakes natin.
So baka matapos nga po ang month of March na hindi ito aabot sa mahigit 1,000 total earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, March 29, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Palaspas, March 29, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto niya malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Asahan lang natin talaga na maalinsangan ng halos buong maghapon natin. At magkakaroon lang tayo ng mga localized thunderstorms siguro mga bandang afternoon. Itong darating na afternoon kapag medyo bumababa na po yung temperatura natin ng konti at tumataas yung ating humidity. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.